May narinig na ba kayong ganitong kasabihan? Ang babae, naghahanap ng haplos na may damdamen, samantalang ang lalaki, kadalasan ay nakatuon lamang sa destinasyon. Maraming kalalakihan ang may isang malaking, maling akala. Iniisip nila na kapag pinasigla lamang ang isang partikular na bahagi, tiyak na matutuwa ang babae. Ngunit ang totoo, malayo ito sa realidad. Sa katunayan, ang utak ng babae ay mas tumutugon hindi sa simpleng pisikal na chiji, kundi sa emosyonal na koneksyon at sa maingat, may paggalang na paghipo. Kaya hayaan ninyo akong magtanong ng isang mahalagang tanong. Alam ba ninyo kung saan talaga nais ng isang babae na mahaplos? Marahil karamihan sa mga lalaki ay hindi makakasagot ng may kumpiyansa. Bakit? Dahil wala talagang nagturo nito ng malinaw. At maging ang maraming kababaihan, hindi rin nila ito binibigkas ng direkta. Ngunit, kahit hindi sinasabi sa salita, ang katawan ay patuloy na nagpapadala ng mga senyales. Ang video na ito ay hindi lamang basta pagbabahagi ng kaalaman. Layunin nitong ipaliwanag, batay sa psikolohiya, pisyolohiya, at agham ng utak, ang pagkakaiba ng pandama ng lalaki at babae, at ang 7 bahagi ng katawan na tahimik na hinahangad ng mga babae, ngunit bihirang sabihin. Kung mauunawaan mo ang 7 ito, mula sa sandaling iyon, mapapansin mo ang ganap na pagbabago ng kanyang reaksyon. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang labis. Kapag ang iyong mga kamay ay may tamang intensyon, ang babae ay makadarama ng paggalang at ang kanyang katawan ay natural na tutugon. Simula ngayon, isa-isang ilalahad ko sa inyo ng detalyado at may pag-iingat ang 7 bahaging ito na tahimik na ninanais ng mga babae. Kapag pinalampas mo ito, maaring hindi mo na ito kailanman tunay na maunawaan. Kaya't hinihiling ko, makinig at manood ng buong pansin. Maaring tuluyang magbago ang inyong relasyon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, i-like ang video at i-on ang notification. Maraming salamat din sa pagbabahagi. At ngayon, simulan na natin. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, nais kong linawin ang isang bagay. Ako ay isang relationship at intimacy counselor na may mahigit 20 taong karanasan sa pag-aaral ng psikolohiya ng ugnayan at emosyonal na sensibilidad. Libu-libong mag-asawa na ang aking nakapanayam at tinulungan. At sa bawat pagkakataon, iisa ang malinaw na katotohanan. Karamihan sa mga lalaki ay nagmamahal batay sa likas na kilos. Samantalang, ang karamihan sa mga babae ay nagbubukas lamang ng kanilang katawan kapag may emosyonal na koneksyon. Maraming lalaki ang magsasabing, ginagawa ko naman ang lahat ng tama. Ngunit mula sa pananaw ng babae, kadalasan ay isa lamang itong isang panig na paghipo. Bakit hindi siya tumutugon? Bakit wala na ang dating kilig? Ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala. Ang para sa lalaki ay normal, para sa babae ay walang saysay kung walang malasakit. Hindi tumutugon ang babae sa basta, shigi. Ang hinahanap niya ay ang pakiramdam na siya ay nauunawaan, pinahahalagahan at pinakikinggan sa katawan at sa damdamin. Kapag ito ay naramdaman niya, saka lamang siya tunay na tumutugon. Ang problema, bihira itong ipahayag ng mga babae sa salita. Iniisip ba ng ilan sa inyo, kung gusto niya, sasabihin naman niya? Hindi. Ang mga babae ay nagpapahiwatig sa pamamagitan ng katawan, ng tingin, ng maliliit na ekspresyon. Ngunit napakaraming lalaki ang hindi nakakabasa ng mga senyal na ito. Isang babae ang minsang nagsabi sa isang counseling session. Sana wag laging dun agad. Sana tulungan muna niya akong magbukas. Dahan-dahan, may pan-iingat at may tunay na damdamin. Sa isang pangungusap na iyon, nakapaloob ang damdamin ng napakaraming babae.
May mga bahagi ang katawan na hindi lamang pinagmumulan ng sensasyon, kundi mga pintuan ng pagtitiwala. Kaya ang 7 bahaging tatalakayin natin na yon ay hindi basta pisikal na bahagi. Sila ay wika ng paggalang, mga susi sa puso ng isang babae. Kung lalapitan mo ang 7 ito, nang may pag-unawa at respeto, mapapansin mo magbabago ang kanyang tugon. Ang mga bahaging ito na bihirang ipaliwanag ng malinaw, na yon ay ilalahad ko na ang sagot. Kapag iniiwasan niya ang iyong haplos ng walang salita, hindi ito dahil ayaw kanya, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi mo alam kung paano at saan dapat humaplos. Ngunit kapag kusa siyang sumandal sa iyo, tahimik na ipinagkatiwala ang kanyang katawan, iyon ay dahil alam mo ang 7 ito. Una, ang likod ng leeg, lalo na ang bahaging nagsisimula ang buhok. Ito ay isang hindi sinasadyang switch ng pagpapahintulot sa pagluwag ng tensyon. Kapag marahan itong hinaplos gamit ang dulo ng daliri, kusang luluwag ang kanyang katawan at sisimulang makaramdam ng tiwala. Dito unang nararamdaman ng babae kung ang intensyon ng lalaki ay malasakit, hindi pagnanas. Ikalawa, ang malambot na bahagi sa pagitan ng balikat at shoulder blades. Para itong kalasag na matagal nang nagpoprotekta sa kanya. Kapag marahang hinawakan gamit ang buong palad, hindi mabigat. Mararamdaman niya ang mensaheng, ligtas ka. Nauuna ang pagluwag ng isip bago ang katawan. Ikatlo, ang mga daliri, likod ng kamay, at gitna ng palad. Nakapagtataka para sa iba, ngunit ang kamay ng babae ay extension ng kanyang damdamin. Ang marahang paghawak dito ay isang tahimik ngunit malakas na anyo ng emosyonal na komunikasyon. Ikaapat, ang maliit na bahagi sa likod ng tainga sa ilalim ng linya ng panga. Ito ay sensitibo at nangangailangan ng mataas na antas ng tiwala. Kapag ito ay hinaplos ng maingat gamit ang daliri, hindi hininga o labi, ang kanyang mararamdaman ay paggalang sa kanyang kahinaan. Ikalima, ang bahagi sa itaas ng tuhod, sa panloob na hita, ngunit hindi direkta sa sensitibong lugar. Kapag ang haplos ay parang paanyaya, hindi bigla ang tsigik, mararamdaman niya ang sabay na pananabik at kapanatagan. Ang mahalaga rito ay ritmo, hindi bilis. Ikanem, ang bahagyang uka sa likod, sa pagitan ng baywang at balakang. Ito ang sentro ng balanse at seguridad. Ang pagyakap mula sa likod ay hindi basta pisikal na kilos. Ito ay mensaheng, narito ako para sa iyo. Ikapito, at marahil ang pinakanakagulat, ay ang ibabang bahagi ng tiyan malapit sa pusod. Ito ang tagpuan ng instinct at emosyon. Kapag narating mo ang bahaging ito ng may paggalang at init ng palad, nangangahulugan itong lubos na niyang ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang sarili. Kapag ang 7 bahaging ito ay nilapitan ng may malasakit, ang babae ay makadarama ng tunay na pagmamahal. Hindi lamang pansamantalang sensasyon, kundi katiyakang siya ay ligtas at pinahahalagahan. Ang babae ay hindi tumutugon sa lakas, kundi sa layunin at paraan. Ang susi ay nasa iyong mga kamay. Marahil itinatanong ninyo ngayon, bakit na ba mahalaga ang 7 ito? Ang sagot ay malinaw. Ang sistema ng pagdama ng babae ay dumadaan sa 3 yugto: katawan, emosyon, at utak. Kapag ang haplos ay nakakonekta sa damdamin, doon nagsisimula ang tunay na lapit. Ang tunay na lapit ay hindi minamadali. Hindi ito tungkol sa teknik, kundi sa pag-unawa. Kapag ang iyong mga kamay ay nagbibigay ng kapanatagan, ang babae ay kusang lalapit. May isang kwento si Roberto, 67 taong gulang. Matapos ang pagreretiro, napansin niyang tila may distansya na sa pagitan nila ng kanyang asawa. Isang araw, habang naghuhugas ng pinggan ng kanyang asawa, marahan niyang hinawakan ang likod ng leeg nito. Walang sinabi, walang inaasahan.
Ngunit biglang huminto ang kanyang asawa at tumingin sa kanya ng matagal. Doon niya napagtanto kung gaano siya naging formal sa kanilang pagsasama. Mayroon ding kwento si Elena, 72 taong gulang. Matagal na raw silang walang pisikal na lapit ng kanyang asawa. Ngunit, nang magsimulang marahang haplusin ng kanyang asawa ang likod ng kanyang tainga, unti-unti niyang naramdaman ang dating ginhawa at pag-aalaga. Ang pagkayat, ang pagmamahal ay kailangang ipakita. At kung minsan, ang isang tahimik na haplos ay mas malalim pa sa daan-daang salita. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, hinihiling ko ang inyong suporta sa pamamagitan ng subscribe, like, at notification. Ang channel na ito ay patuloy na maghahandog ng mga kwento at kaalaman upang gawing mas mainit at mas makahulugan ang inyong mga relasyon. Hindi pa huli ang lahat. Ang pagbabago ay maaring magsimula ngayon sa isang banayad, tapat na haplos. Maraming salamat sa inyong oras. Naway maging mas payapa at mas maligaya ang inyong mga ugnayan.